Kamusta kayo mga tropa? Ano nga ba ang ganap? Kumain na ba kayo? Ang ulam natin ay tungkol sa adobo. Dagdag kaalaman mga tropa. Ang adobo, mula sa Kastilang adubar, inatsara, o kinilaw, ay isa sa mga pinakasikat na ulam at paraan ng pagluluto sa lutuing Pilipino. Nilalaman ito ng karne, lamang dagat, o gulay na ibinababad sa haluan ng suka, toyo, bawang, dahon ng laurel, at paminta. Ipiniprito muna ang karneng sangkap bago pakuluan sa tinimplang sabaw. Natuturing ito paminsan-minsan bilang di opisyal na pambansang lutuin ng Pilipinas. Katutubo ang lutong adobo sa Pilipinas. Kadalasan, iniluto o inihanda ng mga iba't ibang taong prekolonyal ang kani-kanilang pagkain sa suka at asin upang mapreserba sa klimang tropikal. Ang suka ay isa sa mga pinakamahalagang sangkap sa lutuing Pilipino, na may 4 na klase, tuba, mula sa nyog, basi, mula sa tubo, sese, at kaong. May koneksyon itong lahat sa tradisyonal na fermentasyon ng alkohol. Sa Pilipinas, mayroong 4 na pangunahing lutong suka ayon sa tradisyon: kinilaw, hilaw na lamang dagat sa suka at espesya, paksiw, sinabawang karne na may suka at espesya, sangkutsa, bahagyang pagluluto ng karne sa suka at espesya, at sa huli adobo, isang sabaw na may suka, bawang, asin, toyo, at iba pang espesya. Pinaniniwalaan na nagmula ang paksiw, sangkutsa, at adobo sa kinilaw. May kaugnayan din ang mga ito sa mga ibang luto kagaya ng sinigang at pinangat na isda na mayroon ding maasim na sabaw, ngunit gumagamit ng mga prutas tulad ng kalamansi, sampalok, hilaw na mangga, kamyas, santol, at balimbing bilang mga pampaasim sa halip na suka. Noong sinakop ng Imperyong Kastila ang Pilipinas sa huli ng ika-16 at simula ng ika-17 siglo, naengkwentro nila ang pag-aadobo. Unang naitala ito sa 1613 Diksionaryong Bokabularyo de la Lengua Tagala na tinipon ni Pedro de San Buenaventura, isang Kastilang Pransiskano. Tinukoy niya ito bilang adobo de los naturales, adobo ng mga katutubo ng tao. Ginamit din ng mga Kastila ang salitang adobo sa anumang pagkaing marinado bago kainin. Subalit matagal nang may adobo sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila noong 1521. Noong 1794 na edisyon ng Bokabularyo, inilapat ito sa Quezon, kinilaw, isang kahawig na pagkain na gumagamit ng suka. Sa 1711 Diksionaryong Bisaya Bokabularyo de la Lengua Bisaya, ginamit ang salitang guaynames, anyong pandiwa, gimes sa anumang marinada, adobo, isda man o baboy. Ang mga ibang salita para sa prekolonyal na mala-adobong pagkain sa mga Bisaya ay dayok and danglusi. Sa modernong Bisaya, tumutukoy ang ginamos at dayok sa magkaibang pagkain. Sa paglipas ng panahon, adobo na lang ang natirang salita para sa mga inihandang pagkain na may suka, bawang, asin, toyo ng maglaon, at iba pang espesya, kasi nawala na ang orihinal na salita para sa ulam na ito. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, huwag kalimutan mag-follow at subscribe. Thank you for watching. Hanggang sa muli paalam.